Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang sa pagitan ni Otabek Kulmatov kontra Raymond Ford. Fight schedule po nito Marso 2, 2024 na kung saan doon giganapin ang bakbakan sa Turning Stone Resort and Casino, Verona, USA. Nangangampanya itong si Ford at Kulmatov sa featherweight division na kung saan paglalabanan nila ang bakanting titulo ng WBA. Rank number 1 sa WBA itong si Kulmatov, rank number 2 naman itong si Raymond Ford po mga kaibigan. Bagamat maaring magbabago pa ang pitsa, araw at oras sa labanan na ito dahil malayo pa po mga kaibigan, di natin alam, baka magkaroon pa ng mga hindi inaasahan ng mga pangyayari. Pero maaga pa lang ginawa na natin ang video na ito dahil po sa isa sa ating masugid na taga-subaybay na si Guts and Glory, ni-request niya po ito na gawa na natin ng video. Shout out sa iyo Lods, maraming salamat po sa walang sawang pag-support at pagsubaybay dito sa ating munting channel. Para naman sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko rin po kayo na sana supportan mo nyo sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share at higit sa lahat sa pag-subscribe. Maraming salamat po. Okay po. Okay, simulan na natin. Alamin muna natin kung sino ang yamado at dihado sa bakbakan. Hindi porkit rank 1 sa WBA itong si Kulmatov, yamado na agad yan. Tingnan muna natin ang eksperyensya, yung galawan, maging yung kanilang physical na appearance po mga kaibigan, which is yung kanilang record. Okay, unahin natin ang sa panig ni Raymond Ford. Itong si Raymond Ford, bago ito pumasok as a professional boxer, dati itong lumalaban sa amateur na kung saan noong 2018 nasungkit nito ang US National Golden Gloves. So may na-achieve na ito sa amateur. Ngayon, bilang isang professional boxer na, may impresibong kartada naman ito, 14 wins with 7 wins coming by way of knockout. Walang talo, ngunit may isa na naitalang tabla. May edad lamang ito na 24 anyos at ang height nito ay 5 foot and 7 inches. South po ang kanyang stance, knockout ratio 50%. Huling lumaban po ito, Abril 8, 2023, nakalaban nito si JC Magdaleno, na kung saan 2 beses na pabagsak ni Raymond Ford itong si JC Magdaleno. Kaya nasungkit ni Raymond Ford ang panalo by unanimous decision. So mga kaibigan, sa experience nitong si Raymond Ford, dating Olympian, dating lumalaban sa amateur, at ang pinakamatinding nakalaban nito ay ang dating world champion sa super bantamweight division na si JC Magdaleno. Opo, yun lang po ang pinakamatindi talaga na masasabi ko dahil sa karanasan ni JC Magdaleno at siyempre dating world champion po yan. Bagamat doon sa super bantamweight division, isang division lang din naman ang pagitan yan. Isang baitang lang ika. Pagdating sa skills nitong si Raymond Ford, all-around boxer o fighter ito mga kaibigan. Pressure fighter style pero hindi basta pumapasok, pinapanatili niya ang kanyang distansya. Defensive style na kung saan footwork in and out, tapos habang nakabackpedal, kumakounter, tapos ginagamit niya ang ring po mga kaibigan, yung iniikot-ikutan niya ang kanyang makakalaban. Taglay ang husay sa depensa at opensa galing sa puntusan. Taglay din to ang hand speed, power, timing at accuracy. Bagamat 50% lang ang kanyang knockout ratio, pero kapansin-pansin po yung kanyang mga binibitawang suntok na masasabi kong madidiin. Ngayon, sa panig naman nitong si Otabek Kulmatov, bago ito pumasok as a professional boxer, 2016 nasungkit nito ang bronzeng medalya sa AIBA. So ibig sabihin, galing din sa Olympic or dating Olympian din itong si Otabek Kulmatov ng Uzbekistan mga kaibigan. Sa ngayon, bilang isang professional boxer, itong si Otabek Kulmatov ay may impresibong kartada, 12 wins with 11 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 25 anyos at ang height nito mga kaibigan ayon sa BoxRec is 5 foot and 7 inches. Ngunit sa aktual na laban na ating pinapanood, sa mga dating laban nito, ang sinabi ng announcer, 5 foot and 9 inches. Maging sa screen nakita ko po yun na 5 foot and 9. So dito, kung ang accurate na height nitong si Otabek Kulmatov ay 5 foot and 9 inches, so mas matangkad itong si Otabek Kulmatov ikumpara kay Raymond Ford. Mas matangkad siya ng 2 inches po mga kaibigan kung magkaganon.
Knockout ratio nitong si OTB Kulmatov is 91.67% south po. So parehong south pa ang maglalaban. Huling lumaban naman itong si OTB Kulmatov, Disyembre 9, 2023, nakalaban nito si Balam Hernandez Acosta na kung saan panalo si Kulmatov, mga kaibigan, by technical knockout. Eksperyensya ng boksingerong ito, dating Olympian, at ang pinakamatindi namang nakalaban nito sa professional fights ay katulad nitong si Thomas Patrick Ward at Juan Carlos Piña po, mga kaibigan, na kung saan ang dalawang yan ay technical knockout lamang ni OTB Kulmatov, mga kaibigan. Skills nitong si OTB Kulmatov, all around boxer o fighter din po itong boksingerong ito. Opo, pressure fighter style, pero hindi siya basta-basta pumapasok o dumidikit sa kanyang makakalaban. Pinapanatili niya ang kanyang distansya. Ginagamitan niya ng jab, 1-2 combination, in and out. Gumamit din ito ng footwork na kung saan iniikot-ikutan niya ang kanyang makakalaban. May counter-punching ability, defensive style which is backpedal, pero kumaka-counter. Lumalaban din ang tututo paminsan-minsan ang boksingerong ito. Kaya naman masasabi kong ito po ay all-around boxer o fighter. May pagka-agresibo din ito. May taglay ang hand speed, timing, power at accuracy. Volume din kung bumabato ng suntok ang boksingerong ito, mga kaibigan. So dito, kung ating pagkumparahin ang dalawang boksingero, hindi po magkalayo sa kanilang galawan, hindi rin po magkalayo sa karanasan. Oo, pero sa galawan, mga kaibigan, mayroon talagang pagkakaiba. Ano? Mahigpit sa depensa si Raymond Ford. Ito namang si OTB Kulmatov, bagamat may magandang depensa ito, pero lagi nakababa yung kanyang mga kamay. At sa makatuwid, diretsuhin ko na, may butas ang kanyang depensa. Oo, may butas sa depensa ang boksingerong ito. Pero idinaan din niya sa tibay, mga kaibigan, dahil tinatamaan din naman siya paminsan-minsan, pero hindi basta-basta nauuga. Hindi ko man lamang nakitaan ito na nanginig yung tuhod, kumbaga. Kaya dito, mga kaibigan, sa napapansin ko naman kay Raymond Ford, dahil sa kanyang head coach, which is si Bill Haney, kung di ako nagkakamali, tatay ni Devin Haney. Alam naman natin kung sino at ano si Haney, at kung anong galawan mayroon si Haney. Inadapt yata nitong si Raymond Ford ang sweet science of boxing, yung hit, no hit po, mga kaibigan. Kaya matinding labanan ito dahil pareho halos ang kanilang galawan. Bagamat may kakulangan sa depensa si OTB Kulmatov, pero yung power naman po, mga kaibigan, at dami ng suntok, na kung saan walang numero ang suntok nito, kung saan din nagtatapo ng suntok ang boksingerong ito, mga kaibigan. Kaya magandang laban ito. Sa ating comparison, 50-50 po ito, mga kaibigan. So sa madaling salita, parehong may malaking tsansa sa panalo. Nakadepende na lang ito sa gagawin nilang strategy. Ang pinakamalapit na strategy na gagamitin ni Raymond Ford ay ang sweet science of boxing, yung hit no hit. Yun po ang kanyang yun yung pinakamalapit na galawan na posibleng gagamitin itong si Raymond Ford. Hit no hit, dahil bagamat boring pero epektibo. Sa panig naman itong si OTB Kulmatov, yung kanyang galawan po, mga kaibigan, na kung saan ano siya, yung footwork niya na patakbo-takbo tapos biglang bigay ng suntok, malalakas yon. Pang mga power punching din ang kanyang binibitawan, na kung saan po, mga kaibigan, masasabi kong idagdag pa natin yung power at pagka-agresibo nito, na kung saan pwedeng magpahirap din sa isang Raymond Ford. So dito, mga kaibigan, napakaganda ng match up, kaya mauwi sa fairless ang aking prediction sa laban. Dahil dyan, na kung saan nga, mga kaibigan, nakadepende ito kung sino ang mayroong magandang strategy or epektibong estratehiya sa laban po, mga kaibigan. Fairless prediction ko dyan, mga kaibigan, iisipin ko pa dahil maano talaga nahihirapan ako Oo. Ang fairless prediction ko ay Raymond Ford
by split or unanimous decision gamit ang kanyang skills. Pero dahil nga fearless ang ating prediction at 50-50 sa ating comparison, hindi kagulat-gulat kung maidomina naman ni OTB Kulmatov ang laban. At ang pinakatsansa talaga dito ni OTB Kulmatov para makapihos panalo, knock out niya si Raymond Ford. Oo, knock out niya. Dahil alam naman natin na itong si Raymond Ford may magandang galawan din talaga. Idagdag din natin, dahil sa lamang sa height and disadvantage itong si Kulmatov, pwede niyang maidomina ang laban. Gamit ang power, husay nito sa pagdala ng kanyang height and reach advantage, pwede din niyang maidomina ang buong laban po mga kaibigan. Kaya fearless po talaga ang aking prediction dito dahil hindi kagulat-gulat kung sakaling manalo si OTB Kulmatov. At hindi rin nakapagtataka kung sakaling si Raymond Ford naman ang manalo sa laban na ito. Which is, pabor ako kay Raymond Ford na posibleng yun ang manalo sa laban na yan, mga kaibigan. Kaya abangan natin dahil posibleng magiging maaksyon na laban yan or magiging cheese match, boring na laban ang ating masasaksihan. Abangan natin mga kaibigan. Pero ito lang ang masasabi ko, hindi ito magiging madali sa magkabilang panig. Maliban na lamang kung may mapuruhan sa early rounds. Hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.